Magandang araw sa inyo mga kapatid. Tayo ay mag-umpisa sa topic natin. Pag-usapan natin, ano nga ba ang Kristyanismo? What is Christianity? Masasabi ko na aminin natin, kung titignan natin sa panahon natin, hindi na nade-define kung ano ang Christianity. Ito ay sa kadahilan ng napakadaming ginagawa ng tao sa pangalan ng Panginoon. Ang Panginoong Hesus. Madalas nga nakikita natin sa bus. May mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Pagkatapos, nanghihingi ng abuloy. Mga kapatid, dahil sa mga gawang ganito, ang pangalan ng Panginoong Hesus ay nababastos. Naiinsulto. At hindi ito Christianity. In Christianity, mayroon tayong napakalaking iisang Diyos. At ang mga taong nagbabahagi ng salita ng Panginoon ay hindi isang malaking tao, hindi malalaking tao. It's not a great man of God. There is no great man of God because there is only one great. Pagko sa mga taong ginagamit ng Diyos upang ibahagi ang kanyang mga salita ay mahihina, maliliit, makasalanan, pitiful men of God. Sabi rin ni Santiago na tayo ay isang singaw lamang, a vapor in the wind. Ang mga tao na tumatayo sa pulpito at ginagamit ng Diyos upang ipangaral ang kanyang salita ay durog, as being fixed o inayos ng Diyos. At hindi sarili ang ipinapangaral. Isang tao na binago ng Diyos, nag-i-struggle sa iba't ibang bagay, sa iba't ibang sitwasyon sa buhay niya, who loves Jesus Christ because Jesus Christ loved him first. Kung bago tayo sa Christianity, dapat nating ma-realize na hindi tayo pumunta sa loob ng iglesia para makinig ng isang self-proclaimed prophet. Sa tuwing tayo ay nag-aaral ng Biblia, tayo ay nabubuhay. At tayo ay nabubuhay sa panahon na ito na kung saan iba ang kultura. Tapos yung tinuturo natin, iba. Iba din ang kultura ng tinuturo natin. Kasi we are going back 2,000 years ago. We are going back 2,000 years ago. And then pagkatapos ay ilalapat natin sa panahon natin ngayon. Kinukuha natin kung ano ang implication. At dahil dito maraming mga tao nagsasabi ito, sabi sa Bible ko, ito naman ang sa akin. Anong nare-realize natin? Hindi nyo ba naiisip kung gaano tayo ka-prone sa error dahil dito? Para malaman natin na tama ang ating ipinapangaral. Ito mga kapatid ay kukumpara natin sa 2,000 years of Christian history. Kung tayo ba ay nasa sentro ng historical Christianity o tayo nag-iimbento na ng ibang doktrina papunta na sa kulto, pagiging kulto. Mga kapatid, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi bago. Hindi ito new revelation. It's an old revelation na ibinigay ng mga apostol at ibinahagi ng mga apostol sa mga tapat na lingkod, at yung mga tapat na lingkod ay ibinahagi din
sa mga iba pang tapat na lingkod. Faithful men to faithful men. Ano ang Kristyanismo? What is it all about? What is truly is? Basahin po natin sa ating pong mga Bible ang 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Verse 1 to 4. Ito po ang sinasabi. Ngayon nga mga kapatid, ipinapangaral ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ulitin ko yung pagbabasa ko. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Ngayon mga kapatid, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinaninindigan, na sa pamamagitan nito kayo'y ligtas kung matatag ninyo itong pinangahawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo nung una sa lahat ang aking di namang tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Sabi sa NASB version, "Now I make known to you, brethren, the gospel which I preach to you, which also you stand, which also you received, in which also you stand, by which also you are saved. If you hold fast the word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you as first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He was raised on the third day according to the Scriptures." According to the Scriptures. This is the gospel of Jesus Christ. Ano pong sinasabi dyan? Umpisahan natin dun sa first phrases. "Now I make known to you, brethren, the gospel." Ngayon nga mga kapatid, ipinapangaral ko sa inyo ang magandang balita. Na ipangaral na ni Pablo sa mga taong ito ang gospel. Ang kausap ni Pablo rito ay mga Kristiyano na sa Korinto. Believers na sila. Ibig kong sabihin, sila ay mga nagsisi na sa kanilang mga kasalanan. Sila ay mga tinanggap na ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay. At ang Diyos ngayon ay gumagawa sa buhay nila. Sa mga buhay nila. Ano ang itinuturo dito sa phrases na yan? "Now I make known to you, brethren, the gospel." Mga kapatid, ang mabuting balita o gospel ay hindi lamang sa mga taong walang pagkakilala sa Panginoong Hesus. Bagkus ganun din sa mga nananampalataya rin. Maging sila man mga mas nakakatanda sa pananampalataya o matured believers, ika nga kung sabihin. Ano ang itinuturo sa atin? Ano ang prinsipyo na makikita po natin dyan? "Now I make known to you, brethren, the gospel." Number 1, tayo ay naligtas dahil si Kristo ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan at nabuhay muli sa ikatlong araw. At anong pagkatapos, ano nangyari? Umakyat sa langit, umupo sa kanan ng Diyos. And by His name, sa kanyang pangalan, pardon granted to men. Pardon granted to men. Dahil dito, pangalawa,
tayo ay nagpapatuloy sa buhay Kristiyano dahil ang ginawa ng Panginoong Hesus ay hindi lamang tayo iniligtas sa impyerno, bagkus ito rin ay naging great motivating factor sa ating buhay Kristiyano, in our Christian life. Question, bakit ang isang Kristiyano hinahanap kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon? Bakit siya nagde-desire na lumakad ayon sa kalooban ng Diyos? At sinisikap to be obedient to the commands. Alam niyo kung bakit? Dahil sa Panginoong Hesus. It is all because of Christ. Tayong mga Kristiyano, ang ating buhay Kristiyano, ay umiikot lamang sa iisang bagay. Jesus Christ shed His blood for our souls. Ito ay isang magnificent work of God. At ito ang nagtutulak sa atin, nagmo-motivate sa atin, at nagbabago sa atin. Kaya nga nasabi ni Pablo, ipinangaral ko sa inyo na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan, na sa pamamagitan nito kayo'y ligtas. Punta tayo sa sumunod na phrases. Ipinangaral ko sa inyo na inyo namang tinanggap. Ang pagtanggap sa mabuting balita ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi lamang isang maikling panalangin o hindi isang maikling panalangin ng pagtanggap, prayer to receive, na marami sa panahon natin ngayon ay ginagawa ito. Ang gospel presentation ay ito. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. And to receive that message is to realize, to recognize your sin. Pagkilala sa iyong kasalanan. And to turn your sin away, o yung pagtalikod sa kasalanan. Sa isang salita, repentance. Repentance. Turn your life over to Christ. Hindi lamang tagapagligtas, kundi Panginoon ng iyong buhay. So we received Him, hindi isang kontrata sa Diyos. We received Him by trusting in Him, by throwing our lives upon Him, and by building our lives on His teaching. Pagbigay ng iyong buong ikaw, buong sarili mo kay Kristo. At pagtatayo ng iyong buhay sa pamamagitan ng kanyang mga turo. Yun. Ang pinakamahirap na pagbabago ng buhay na iyong gagawin. Hindi ito tulad ng sinasabi ng mga ibang pastor ngayon, na ikaw ay may magandang trabaho, magandang bahay, magandang asawa, mga anak, pero may kulang sa iyo. You need Jesus Christ to make your life complete. Sabi ng isang preacher, that is blasphemy. Sabihin ko sa inyo, if you don't have Jesus Christ, you are nothing. Yung success mo sa buhay mo, lilipas yan eh. Nawawala yan eh. Kasikatan mo, nalalaos yan. Kumukupas yan. Your pleasures turn into vapor. Sabi ni Santiago, liliparin lang ng hangin yan. Ang Panginoong Hesus ay hindi isang additional o dagdag sa buhay mo para maging maayos ang buhay mo, bagkus ang Panginoong Hesus ang magiging iyong buhay. Jesus is not addition in your life.
to make your life better or complete, but Jesus Christ becomes your life. Siya ang dahilan kung bakit ka nabubuhay ngayon. Siya ang dahilan kung bakit tumitibok ang puso mo, humihinga ka ngayon. He is the reason you do what you do. And hindi ito isang controlling slavery. Because we follow Him, we serve Him, because He loved us. Because He loved us. Because He gave the greatest sacrifice in our place. He died for our sin. And to receive Jesus Christ, hindi isang ibig sabihin minsan kang nabautismuhan. Hindi ibig sabihin minsan ikaw ay nanalangin ng panalangin ng pagtanggap. To receive Jesus Christ is to acknowledge o pagkilala na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, and you throw yourself upon the merit and virtue of Jesus Christ. You trust Christ alone. Trust Christ alone. Now, tuloy tayo sa verse na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan, which also you received and which also you stand. Ang Christianity ay hindi lamang isang minsan mong ginawa na desisyon tapos na. Ito ay believing in Christ sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. And continue believing in Christ all the days of your life. Pagpapatuloy sa iyong pananampalataya habang buhay. Nagsimula ka sa buhay Kristiyano by repenting of your sins. Pagsisisi sa iyong mga kasalanan. Kung totoo na ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan, ikaw ay nagpapatuloy sa pagsisisi. You continue repenting. Ng buong buhay mo. Until today. Buong buhay mo. All the days of your life. You continue repenting. And the moment of your salvation, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Tinanggap mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas. At ikaw ay nagpapatuloy sa pananampalataya sa Kanya. You continue believing in Him. Nakukuha niyo ba ako? Yes, it is true. Totoo. That the moment we repent, the moment we believed, we are saved. Ligtas tayo. Nung araw na nagsisi tayo, nung araw na tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon na tagapagligtas. But this is what I want to say, that the great evidence, ang malaking ebidensya na tayo ay tunay na nagsisi and truly repented and believed is we continue on. We continue doing so. We continue standing upon Christ. Patuloy nating pinaninindigan. Yung sinasabi ni Pablo. Yun yung sinasabi ni Pablo dyan. Kung ako ay magtatanong sa iyo ngayon, kapag namatay ka ngayon, saan pupunta ang iyong kaluluwa? O saan ka mapupunta? Kung ang sagot mo sa palagay ko pupunta ako ng langit. Bakit? Kasi ako nagtitiwala sa Panginoong Hesus. I'm trying to be good. I'm trying to be a good person. I'm trying to keep His commandments. Sinusubukan kong gawin ang kanyang mga kautusan. At sinusubukan kong gawin ang tama. Sabihin ko sa iyo.
sasabihin ko sa'yo, I'm afraid of your salvation. Dahil hindi ka nakatayo sa Panginoong Hesus lamang. Hindi ka nakatayo sa Panginoong Hesus lamang. You're not standing in Christ alone. You're standing in Christ plus something. At hindi yan Christianity. Hindi yan Christianity. Kapag tinanong mo ang isang Kristiyano, why do you have a hope in heaven? Isa lang ang isasagot niya, it is all because of Christ. It is all because of Christ alone. I'm not saved because of my personal merit, because of my moral deeds, personal virtue. I am saved because of Christ did for me dun sa punong kahoy. And that's my singular, my only hope. Na sa pamamagitan nito, tayo ay ligtas. Tuloy tayo. By which also you are saved. Maraming mga churches ngayon nangangaral na mga pangako. At yung mga pangakong ito madalas, hindi naman talaga ipinangako ng Diyos sa mga Kristiyano. Mga kapatid, you come for Him, not because of the promises of power, prosperity, at iba pa. Ang mga nagsasabi na kapag pinagkatiwalaan mo ang Panginoong Hesus, ang buhay mo ay magiging maganda. Hindi yan totoo. You do not come to Christ for the sake of any other things but Christ. You come for Him. You come because He died on the cross for your sins. You come because in Him you can be pardoned. You come because through Him you can know God. Not because you get your life better or best life. Or healed or prosper economically. Hindi ganon. But because of the promises of forgiveness of sin, cleansing of your conscience, in a new life, in God's favor. In God's favor. Yun ang buhay Kristiyano. Yan ang buhay Kristiyano. Kahit ang katawan mo ay sumisigaw sa sobrang sakit 24 oras, baliwala ito. Christ is enough. Now, second, kung matatag ninyo itong pinanghahawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. If you hold fast the word which I preach to you, unless you believed in vain, unless you believed in vain. Marami sa ating nagsasabi na sila ay ligtas na. May mga nagsasabi na ang kaligtasan o ang salvation ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya kahit tayo ay magpatuloy, lumakad at magpatuloy sa masasama nating pamumuhay o nagpapatuloy sa paggawa ng masasama, kahit pa parang demonyo na sasama ang ginagawa, tayo ay nalanatiling ligtas pa rin. So yun yung sinasabi nila. Ito ba yung tinuturo ni Pablo? Ganun ba? Ang tinuturo ni Pablo dito ay iba. Kung babasahin natin sa English, by which also you are saved in if you hold fast the word which I preach to you, unless you believed in vain.
Sinasabi ni Pablo dito na ikaw ay tunay na Kristiyano. You are truly born again. You are truly have a hope in heaven. Not only if you believed in Christ, but if you hold fast to that faith. If you hold fast to that faith, you continue on to that faith. Yun yung sinasabi ni Paul dyan. Nagpapatuloy ka sa pananampalataya kay Kristo all the days of your life. Until the end of your life. Ngunit kung ito ay inabandona mo, iniwan mo, tinalikuran mo, hindi ka Kristiyano. Hindi ka Kristiyano. So, tinuturo ba ni Pablo dito ngayon dahil sa sinabi ko na nawawala ang kaligtasan? Hindi. Ang tinuturo ni Pablo dito ay yung ebidensya na ang isang tao ay tunay na kumikilala kay Kristo ay nagpapatuloy ng matatag. Nagpapatuloy at matatag niya itong pinanghahawakan. Bakit? Anong sabi sa Philippians chapter 1 verse 6? He who began a good work in you will finish it. He who began a good work in them is still working. Ang ebidensya na ikaw ay tunay na Kristiyano ay hindi kung ano ang lumalabas sa iyong bibig. Hindi sa isang minsang panalangin ng paggap. Na sinasabi mo, Panginoon, pumasok sa puso ko. Hindi dahil sa minsan na ikaw ay nabautismohan. Ang ebidensya na ikaw ay tunay na Kristiyano is if you continue on in the Christian faith. Pagpapatuloy sa pananampalataya. Nagpapatuloy ka sa pagsisisi. Repenting. Nagpapatuloy ka sa paniniwala. You continue believing. Nagpapatuloy ka sa paglago. You continue growing. Kahit na may mga pagsubok sa iyong pamumuhay, Kristiyano, 3 steps forward, 2 steps back, 2 steps forward, 5 steps back. You nevertheless progress to the goal. Kumbaga sa takbuhin. Because if he who began a good work in a true believer will finish it. Will finish it. Verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat. For I delivered to you first importance. Marami akong nadinig sa iba't ibang churches na napuntahan ko na hindi ko narinig ang tunay na mabuting balita. The true gospel. No? Maraming churches hindi dala ang totoong mabuting balita. The true gospel. Hindi mo maririnig sa bibig nila yung turo patungkol sa krus. Hindi sila nag-i-speak much more tungkol sa gospel, sa kasalanan. Kailangan nating maintindihan na ang pinakamahalaga sa buhay Kristiyano ay ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. The gospel of Jesus Christ. Kailangan nating maintindihan ito, understand it, and conformed
to its truths, sa mga katotohanan ito. Ang problema, marami sa atin nagsasabi, madalas, naiintindihan ko na yung gospel in the first day of narinig ko ito. In the first day pa lang na napresent sa akin to, natutunan ko na kaagad, na-realize ko na. Ang Book of Revelation, mga kapatid, ay napaka-misteryoso. Maging ang mga aral ng eschatology, the study of last things. Pero mga kapatid, baliwala ito kumpara sa gospel ng Panginoong Hesus. Dahil sa araw na ang Panginoon ay bumalik, maiintindihan mo ang lahat ng nakasulat sa Revelation. Magiging malinaw sa iyo to, ang buong book ng Revelation. You will be in an eternity of eternities in heaven, but you will not comprehend on what God is done for you on the cross of Christ. Hindi na tayo dapat magtaka kung si Charles Spurgeon ay tinawag na Prince of all preachers. Kasi meron lang siyang isang one theme, and that is Jesus Christ and what Christ did on the cross. Kung anong ginawa ng Panginoong Hesus dun sa cross. Yun lang ang isa niyang tema. At ang pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus mula sa mga patay. At ang kapangyarihan nitong magligtas. That is the most important thing. It is the thing na sinimulan mo, and it is the thing that you never end with in Christianity. Ang isang iglesia ay matibay at ang mga mananampalataya ay matibay when they make much of Jesus and His gospel. Kung madalas pinag-uusapan ang ginawa ng Panginoong Hesus na pagliligtas at madalas ay pinag-uusapan ang kanyang gospel, matibay ang iglesia ngayon. Pansinin nyo ang ibang mga churches na hindi pinag-uusapan masyado ang ginawa ng pagliligtas ng Panginoong Hesus. Ano ang kanilang kinalalabasan? Error. Path of error. Path of error. Tuloy natin na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. That Christ died for our sins. To be saved, you must understand and appreciate the gospel to grow in Christ. Ang gospel ang magiging center theme ng buhay mo. Kung tunay na nais mong mag-advance sa mga bagay patungkol kay Kristo, bibigyan mo ang sarili mo ng oras para mag-aral ng salita ng Diyos. About the person of Christ, what He has done for us on the cross, na siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, there is enough in these few words to preach in eternity. That acknowledge na hindi ka nalalayo, a-advance. Tuloy tayo. At siya ay inilibing, that He was buried. Bakit ito nabanggit ni Pablo dito? Bakit? Kasi para malaman nyo na siya ay talagang namatay.
siya ay talagang inilibing dahil siya ay talagang namatay. At bakit ito mahalaga? Without the death of Christ, there is no salvation. There is no salvation without the death of Christ. So pinagdidiinan ni Pablo dito, he emphasized that he really died. Anong kasunod na salita? At muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. And that he was raised on the third day according to the scriptures. Bakit ito mahalaga? Bakit ito importante? Kasi ito yung public declaration ng Diyos na kanyang inaccept o tinanggap ang sakripisyo ng kanyang bugtong na anak bilang kabayaran para sa kasalanan ng kanyang bayan at ng buong sanlibutan. Now, ano ang kahalagahan ng resurrection o muling pagkabuhay ni Kristo? Kung hindi ka sumampalataya sa Panginoong Hesus, you are condemned sa iyong kasalanan. Sa araw ng paghuhukom, all creations in heaven and earth ay magtataas ng kamay. Magtataas ng kamay. And will say to God na tama ang Diyos sa paghatol sa iyo. Na tama ang Diyos sa paghatol sa iyo. Pero hindi nagiging ganito or hindi naging ganito because Jesus Christ stood in a low place. Stood in a low place. He died for your place. He crushed under the wrath of God. And every last drop of it na kung saan dapat para sa iyo, destined for you. Every last drop, tinanggap niya lahat yun. And dahil sa muling pagkabuhay, through the resurrection, God publicly declared that this is my son. That this is my son. At ang kanyang kamatayan sa punong kahoy satisfied his own justice. Satisfied his own justice. At dahil dito mga kapatid, lahat ng tao ay maaaring maligtas by repenting and believing to God and to His only Son, Jesus Christ. Anong sabi sa Psalms o sa awit 24 versikulo 7? Psalms 24 verse 7, sama na natin ang 10 hanggang 10. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ng Panginoon, siya ay nagpakita sa maraming saksi at umakyat sa langit. At ano po yung sinasabi dyan sa Psalms 24 verse 7? Ito po ay ginagamit ng mga old patriarchs or old preachers as a deep description na pagkatapos ng pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit, ito raw po ang event. Ito raw po yung event. Ito raw po yung pangyayari. Sabi po dyan, itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga tarangkahan. At kayo'y mataas. Kayong matatandang pintuan upang makapasok ang hari ng kalawalatian. Sino ang hari ng kalawalatian? Ang Panginoon. Malakas, makapangyarihan ang Panginoon. Malakas at makapangyarihan ang Panginoon. Makapangyarihan sa pakikipaglaban. Itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga tarangkahan. At itaas ninyo at itaas kayong matatandang pintuan upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian. Sino itong hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon
ng mga hukbo. Siya ang hari ng kaluwalhatian. Ano ang sinasabi ng mga verse na to? Ng mga verse na to? Makikita natin dito, for the first time, nabuksan ang pinto ng langit to the righteous man. At ang Panginoon, sa kanyang pagbabalik, babalik siya para sa judgment. Hahatulan niya ang lahat ng mga patay. Babangon sa kanilang libingan. Hahatulan ng Panginoon ang lahat ng tao ayon sa lahat ng kanilang ginawa. Every thought, every word. Ang ganda ng verse ng Psalms 24. Nabuksan ang pinto ng langit because of the righteous man. And that is Jesus Christ. O nabuksan ang pinto ng langit for the righteous man because of Jesus Christ. Ano ang makikita po natin dito bilang application? Kung hindi nyo pa po sinasampalatayanan ng Panginoong Hesus, tumakbo na kayo sa Kanya ngayon. Make peace with Him. Throw all your hope, whosoever. Yung mga gawa nyo, yung own righteousness, ay isang maruming basahan lamang sa Kanyang harapan. Throw all your deeds, throw all your deeds, throw all your hope, all your hope in your religious affiliation. Yung bang pupunta ka ng simbahan tapos gagawin mo yun, and dahil sa paggawa mong yun, akala mo nalilinis yung kasalanan mo, o ika nga sabi nila nababawasan. Tawag doon, yun yung sinasabi kong affiliation, religious affiliation. Sa oras na to, tinatawag tayo, repent and believe on the Lord Jesus Christ. Throw yourself upon Christ. He is mighty to save. He is mighty to save. Ang lahat ng ginawa ng Panginoon at nagawa ng Panginoon, ito'y ginawa niya para sa kanyang anak. Ang Diyos ay hindi dumidepende sa mga church affiliations, even code of righteousness na naisip ng tao. Ito ay nakadepende sa relasyon mo sa kanyang anak, sa anak ng Diyos, sa Panginoong Hesus. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 12, 1 John chapter 5 verse 12, He who has the Son He who has the Son has the life. He who does not have the Son of God does not have life. Malinaw. He who does not have the Son has no life in him. But he who does the Son have life. Anong application na makikita po natin dito? Ano pa po? Anong gagawin mo ngayon? Will you trust Him? Will you cry out today that, Lord, saved me? Seek Him. Repent of your sin. Trust in Christ alone. Trust in Christ alone. Come to Him. Trust Christ. Love Christ. Sana narinig niyo to. Huwag matatapos ang mensaheng ito
ng hindi nyo ginagawa ang nakita nating application na ito. This is the part 1 ng What is Christianity. Part 1 pa lang po ito. Let's go on, the gospel. Romans chapter 3 verse 23 is the part 2. So abangan nyo po yan. Hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Again, you can download the MP3s and this video. Just approach me to Facebook regarding this material. Marami pong salamat.